Good day mga ka-PBA Madness. Pansin naman ng lahat na tila pinersonal ni Coach Tim Cone ang pagpirma ni Jamie Malonzo sa Japan Basketball League. Dahil ayon sa ilang PBA insider, hindi nakapagpaalam ng maayos si Malonzo sa management ng Barangay Ginebra. At hindi rin ito inaasahan ni Coach Tim Cone. At dahil rin dito, nasira ang diskarte ni Tim Cone sa nagdaang FIBA Asia Cup. Mga ka-Madness, siguradong nasira din ang plano ni Tim Cone para sa kampo ng Ginebra sa darating na ika-50 season ng PBA na sinasabing gustong bumawi dahil walang nakuhang kampyonato ang Ginebra sa nagdaang season. Kaya naman ngayon, inaabangan ng mga kabarangay kung anong lineup adjustment ang gagawin ng Barangay Ginebra. Lalo na sa hawak ni Tim Cone na late first round pick at ang first pick ng second round. Pwedeng gawing trade asset ito ng Ginebra para makakuha ng mas mataas ng pick gaya ng ginawa nila sa pagkuha kay RJ Abarrientos or kumuha ng young superstar ng liga. Mga ka-Madness, nasabi ng ilang mga Ginebra officials na sa pagkawala ni Jamie Malonzo, magbubukas ang malaking opportunity kina Jeremiah Gray at kay Ralph Koo. Pero ang tanong, kung kaya ba ni Jeremiah Gray ang physicality na ginagawa ni Malonzo, lalo na naglalaro si Malonzo ng wingman number 4 position sa rotation ni Tim Cone. Alam naman ng lahat, nakakagaling lang ni Jeremiah Gray sa kanyang ikalawang ACL injury at sinasabing hindi pa din bumabalik ang tunay na galaw ni Gray at lumalabo nang maibalik pa ni Gray ang kanyang dating laro, lalo na ang kanyang athleticism. Kung titignan natin ang lineup ng Barangay Ginebra, solid pa rin naman ang kanilang guard position. Nandyan sina Scottie Thompson, Stephen Holt, Maverick Ahanmisi at si RJ Abarrientos. Pagdating sa big man position, sina Japet Aguilar, Troy Rosario, ang nagbabalik na si Isaac Go at si Ben Adamos. Pagdating naman sa wingman position, sina Jeremiah Gray, Ralph Koo at si Jason David. Kung titignan natin, ang wingman talaga ang biglang hina sa rotation ni Tim Cone. Malaki talaga ang role na ginagampanan ni Jamie Malonzo sa Ginebra. Dahil flexible ang nilalaro ni Malonzo, nagagawa ni Tim Cone na ilagay si Malonzo sa number 4 position dahil sa kanyang physicality at ability to defend bigger players. Mga ka-Madness, narurumor na interesadong makuha ng SMC si Kai Balungay ng Phoenix Fuel Masters. Pero nasabi din ng Phoenix na ang hinahanap nila ay isang big man na kayang pantapat kay Junmar Fajardo gaya daw ni Dorian Peña. Pero walang trade asset ang Ginebra base sa hinahanap ng Phoenix. Sa ngayon, ang isa sa pwedeng targetin ni Tim Cone ay si Christian David ng Blackwater Bossing. Para sa akin, pwede nang i-offer ng Ginebra si Jeremiah Gray at ang kanilang first round pick sa darating na rookie draft, kapalit ni Christian David at ang future first round pick ng Blackwater Bossing. Pero syempre, mahirap i-pull off ito dahil alam din ng karamihan na sa TNT talaga ang puntahan ng mga star players ng Blackwater. Isa pang trade ideas, pwede din targetin ng Barangay Ginebra si Shawnee Winston ng Converge. Nababalita nga na hindi magkasundo ang kampo ni Winston sa contract extension nito sa kampo ng Converge. Hindi man kayang lumaro ni Shawnee ng number 4 position. Pero pwedeng magamit ni Tim Cone ang perimeter accuracy ni Winston sa triangle system ng Barangay Ginebra. Pwedeng i-offer ng Ginebra si Jeremiah Gray at isang second round pick, kapalit ni Shawnee Winston